at arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife, and I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto, sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? So what I did is I also asked the secretariat, they gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted, because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya, 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, sir, pwede bang formal ko na lang i-submit tomorrow? So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung Siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec. John Vic. So I brought Sec. John Vic sa taas, sa 5th floor, because ni-request nung isang staff na, sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo. So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec. John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that OSAA is still in charge inside, but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you, because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? I think na-report nyo na lahat. So I just promised Sec. John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication or accusation. But since someone close to me sent me a text,
Kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double checked before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen. John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, verbal warning sila. Tigil nyo yan, whatever the words were used. Sino, sir? Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, kung whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec. Remulla, sabi niya, so far they saw 1 bullet. So syempre, nakita ko yung mukha ng USAA, that's not possible. So someone showed me the video and man nga told me may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the USAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promise si Sec. So the count was 27 from outside, from inside, no? 27 from inside. 27 from OSAA? 27 from OSAA, sir? Yes, na Up. count nung putok. From OSAA? Yes. 5 from the kalaban? Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo yon until nga, kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan di ba? So kailangan umalis. But instead na umalis, nagputok pabalik. So I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with a white guard when his attention was called by OSAA Aplasca. Sino ka? Sabi Aplasca. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplasca fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, OSAA eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. Sir, can So, we get that? Sir, pwede kami humingi ng copy. read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no. So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec. Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No? Let me have a drink of water, tapos question. Sir, to be sure lang, the 27 came from OSAA. Sir, sorry nakita ko po kasi sir, na ang nagpaputok po kahapon, OSAA and yung armed na Marines. Kasama na po sa bilang yung 27, yung lahat na nagpaputok coming from the Senate force? I don't want to speculate kasi I just read to you yung sinabi sa akin. But kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. So I'll wait for the report naman ng OSAA after meeting you. Ayoko kasi OSAA naman is under my
jurisdiction. So I'll have them explain what they found so far. So right now, sir, the 27 we can say are from OSAA lang. Yun ang report ni Sec. John Vic. Okay. The 5 came from the Kalaban? Yes. Pataas, sir, or towards OSAA? Yun ang hindi ko masagot. Okay. May Sir. isang bullet daw sa taas. And then the rest? Kasi nga last night nung naghiwalay kami, so far daw isa pa lang, Tapos eto kasi sinabi ko kay Sec Remulla, I'll make sure na yung commitment ko not to influence or walang political angle yung aking explanation ng investigation. But he sent me that text na so far yun yung report niya. So I'll send it na to you. Paano mo na lang. Sir, wala ka sa binasa niyo po. Inamin po ng asawa ni Senator Bato na he used that promotion o yung nangyari para makalabas ng Senate. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during, after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre. And then, sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills. Lumipat siya doon. Kung walang warrant, bakit siya nagtago dito sa Senate? Bakit Because hinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So, I'm not saying as a fact walang warrant. Excuse me. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi niyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talked to the police. Ba't niyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be there. I told him last night, Sen Bato, sana you can attend the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. Do you still consider it as an attack when you mentioned kahit marami rin pa rin na una pong nagpaputok ng warning shot yung OSAA, hindi yung sa kabilang. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy. You're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na, sir, sinabi kasi ni Senate Sec Dong Mendoza right after the shots were fired last night, na perceived NBI. Are you ready to say that na perceived NBI yung kalaban? Nasabi naman ni Sec Dong yon, at sabi ko sa kanya, I don't blame you for giving them the information on the ground. And Mayan, you ask the right questions. Tama yung direction nyo, etc. But I'll be very fair. When the President called to check how we are, and when the President said, it's not government,
It's not the AFP, it's not the PNP, it's not the NBI. I'm, of course, he's the president. I'll give him the benefit of the doubt. I'll assume. But I told him, but Mr. President, we have a bad experience sa NBI. They haven't been truthful with us. Having said that, Sec John Vic assured me, walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction but people risked their lives yesterday. One of our nagugulpi na yung isang the others could have done this. What I want to prevent is that there are certain things in life na may red line yan. 'Di ba? 'Di ba yung you don't you respect your parents, unahin mo yung mga tatanda, pida, 'di ba? Pero kung yun ay mga normal na kabastusan, 'di ba? But you don't attack Malacanang. You can march, you can protest. You don't burn down the Supreme Court and you don't attack the Senate in an armed manner. 'Di ba? It was 100% an attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang 'yon na he lost his mind, then a question ko, how did he get the IDs? How did he get in? How did he get? If it was government, then I'm sure the president will act upon it, di ba? So I don't know right now and I don't want to give details, but but yung binasa ko sa iyo, galing na kay Sec John Vic yun. So, at sinabi niya, NBI yun. Senator Bato, ang tanong, pugante ba talaga si Senator Bato na dapat maaresto? Ang kasagutan ay binigay na ng Senado. Nagpasa sila ng resolusyon. Yan ay pinagbutuhan sa plenaryo at therefore is an official act of the Senate. Ang sabi nila, hindi pugante si Bato hanggang walang warrant of arrest na nanggagaling sa lokal na hukuman. At tama naman po sila dahil sa ating saligang batas, iisa lang ang judicial power ay naka-vest sa Supreme Court ng Pilipinas. Wala na ibang hukuman ang pwedeng mag-exercise ng judicial powers. Ang exception na lang dyan ay kung pumayag na tayo sa tratado. Pumayag tayo nung minsan na maging kasapi ng ICC pero bumitiw na nga po tayo. Kaya nga sinasabi natin wala nang jurisdiction talaga ang ICC sa Pilipinas. So, kung ang warrant of arrest sa ICC ay balido or may visa dito sa Pilipinas, natural pugante si Bato. Pero ang katotohanan, nakasaad sa saligang batas judicial power shall be vested only in one Supreme Court and such lower courts that may be created by law. Hindi naman po binuo ng lokal na batas ang ICC, so hindi po yan lokal ng hukuman. Wala pong warrant of arrest na po pwedeng isilbi kay Bato dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi siya pugante. Hindi nga siya dapat magtago. Kaya lang siya nagtatago dahil iniiwasan niya ang kapalaran na dinanas ni Tatay Digong at yun nga yung pagiging biktima ng kidnapping, pagpapadala sa dahig. Dahil sa totoo lang po, kung talagang naisumunod sa batas at sa international law nitong si Bangag at ng kanyang mga tagasunod, kinakailangan sumunod sila sa Rome Statute. Iharap muna ang kahit sino na nais maaresto ng ICC sa lokal na hukuman upang mapangalagaan ang kanilang karapatang pantao at masiguro na hindi malalabag ang soberenya ng bansa kung saan manggagaling yung nais maaresto ng ICC. Bakit kasi hindi nila sinusunod yan? Bakit sa pilitian nilang binibigyan ng visa ang isang warrant of arrest na inisyu ng isang dayuhang hukuman na sa proseso mismo ng tratado na bumuo ng hukuman, lahat ng pag-aresto ay dapat muna magsimula sa lokal na hukuman. Siguro kung sila ay sinunod nila yung procedure ng ICC Rome Statute mismo at nagpunta muna sa mababang kapulungan para nga ma-extradite si Bato, pwedeng masabing pugante si Bato. Pero habang hindi po nangyayari yan, tama naman yung resolusyon ng Senado na hindi dapat arestuhin na kahit sino nang walang warrant of arrest na nanggagaling sa lokal na hukuman dahil yan ay nasa ating saligang batas sa Bill of Rights. Wala dapat maaresto kung hindi sa bisa lamang ng isang warrant of arrest na issue ng a judge. At yung judge na yan ay hindi foreign judge kung hindi dapat Pilipinong judge. So malinaw po wala pong pananagutan, walang obligasyon sumuko si Bato dahil wala pong bisa yung warrant of arrest na nanggaling sa ICC. Yan po ay dahil na rin po, kailan lamang nag-promulgate ng special rules on extradition ng Korte Suprema na para nga maiwasan yung nangyari kay Tatay Digong,
binigyan diin ng ating kataas-tasang hukuman na walang kahit sinong Pilipino na po pwedeng isurrender sa bisa ng isang warrant of arrest na issue ng dayuhang hukuman na hindi rin dumadaan sa lokal na hukuman. Ang procedure, dapat ang gobyerno magsampa ng extradition case sa isang hukumang lokal at siguro doon magkakaroon ng balitaktakan kung meron nga bang sapat na basihan para ipahuli itong taong hinihingi na isang foreign dayuhan, at kung ang desisyon ay merong legal na basihan, kinakailangan ipadala na yan doon sa humihinging hukuman. Pero alam nyo ba bago kasi na-promulgate itong rules ng Supreme Court nito, ay sapat na kapag hinarap mo sa hukuman sa RTC. At tapos sa RTC po pwede nang ma-deport, yung gaya nangyari kay Crespo, ano nga ba pangalan nung dating Manila Congressman, Jimenez, no? Matapos siyang maharap sa RTC at nagkaroon ng desisyon na dapat siya ma-extradite, final and executory na yan. Hindi po. Sa bagong rules ng ating Korte Suprema on extradition, kinakailangan maging pinal ang desisyon na yan. Ibig sabihin, kinakailangan antayin hanggang matapos ang pag-apila sa Supreme Court, no, nung desisyon ng local court na mag-extradite ng isang tao. Ngayong malinaw po na hindi pugante si Bato. Anong bang krimen ang nangyari na po pwedeng ginawa ni Bato o di naman kaya ng Senado nung pinayagan nilang umalis si Alan Cayetano? Ang batas po kasi na nagsasabi na kapag ikaw ay nagtago na isang pugante o ikaw ay pinirevent o pinagbawal ang paghuli ng isang tao ng mga alagad ng batas, ay ang tinatawag na obstruction of justice. Yan po ay pinapatawan ng parusa sa pamamagitan ng isang presidential decree na na-issue na meron pang kapangyarihan si Marcos Dictador na magpasa ng mga batas. Pero pansinin niyo po, dahil nga wala namang legal validity, walang bisa yung warrant of arrest ng ICC, paano magkakaroon ng obstruction of justice? Ang obstruction of justice kapag ang mandamiento de aresto ay nanggaling sa lokal na hukuman. Gaya nung warrant of arrest against Trililing, gaya nung warrant of arrest against De Lima. Pero ang mga foreign warrant of arrest, hindi po pwede mabigyan ng visa sa Pilipinas. Gaya ko po ngayon dito sa Austria. Maski meron akong warrant of arrest sa Pilipinas, hindi nila po pwedeng isilbi sila yung warrant of arrest sa akin. Kasi nga po, walang visa yan sa ibang bansa. Gaya ng walang visa din ang warrant of arrest ng ICC sa labas ng mga teritoryo ng mga miyembro ng ICC na hindi na nga po tayo naging miyembro. So yung sinasabi nila na pinatakas daw nila si Bato dahil umalis ng madaling araw at therefore may krimen na nangyari ang Senado dahil pinigilan ng pag-aaresto kay Bato, lahat po yan kalokohan. Magkakaroon lang ng obstruction of justice, unang-una, kung ang paghuli kay Bato ay sang-ayon sa isang warrant of arrest na inisyu ng lokal na hukuman. At dahil wala namang ganyang warrant of arrest na na-issue laban sa kanya, wala rin pong obstruction of justice. Pero ang nangyari, walang nangyari po dyan, unang-una, no? Dahil nga sa pilitin na lang pinigil si Bato na mag-attend ng session, nagkaroon po yan ng krimen. Yung sapilitang pagpigil sa isang mambabatas na gawin ang kanyang katungkulan, Article 145 ng RPC. Dahil binugbog nila yung isang sergeant at arms ng Senado, meron po tayong physical injuries na kaso, no? At dahil sila po ay nanira ng property ng gobyerno, meron din po yang damage to government property, no? At sa tingin ko, kinakailangan talaga maimbestigahan ito at i-consider din yung kaso ng attempted kidnapping. Kasi naman talaga, kung hindi nanindigan ng mga senador at hindi gumalaw ang mga Marines na nagbabantay sa Senado at ang Sergeant at Arms ng Senado, baka nga naging matagumpay sila sa pagkidnap kay Bato de la Rosa. In the end po, nagagalak po ako sa mga pangyayari kasi hindi lang naman si Bato ang pinoprotektahan. Ang pinoprotektahan po natin yung Senado bilang institusyon. Isang institusyon na maasahan ng taong bayan na manindigan, lalong-lalo na kapag meron tayong nagmamalabis na presidente. Mabuhay po kayo, ang mga miyembro ng mayorya ng Senado ng 20th Congress of the Philippines na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano at ni Loren Legarda. Saludo po kami, sambayanang Pilipino. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang demokrasya ng Pilipinas.